Gipahigayon niadtong adlong Huwebes pitsa 15 ni bulan sa Enero ang public hearing mahitungod sa proposed ordinance nga no collection policy nga gipahigayon sa Asinso Osamis Session Hall. An ordinance adopting and enforcing the Department of Education issuances on the no collection policy and strengthening the information campaign thereof in all public elementary and secondary schools in the city of Osamis. Ang mga public hearing ang gitambungan kini sa mga kawani sa Department of Education Osamis City Division, mga barangay kapitan sa 51 ka barangay ug uban pa. Gipadayag ni Konsel Marcelian Tapayan nga niadto ng kalabay nga bulan adunay gipahigayon nga consultation meeting tali sa LGU o sa DepEd ubos sa rekomendasyon ni Konsel Cecil Co, ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, aron usab makuha ang legal opinion sa Department of Education o sa local government unit. Hinuon matud pa ni Tapayan nga wala nag-upos ang Department of Education base sa gipadayag ni Ma'am Arlene Bia apan sa nakita ni Konsel Tapayan pinagi sa ilang gipresentar nga position paper adunay strong objection ang Department of Education sa proposed ordinance nga gisponsoran ni Konsel Sani Wominal. At may aging Nobyembre 24 ang iyong tag consultation hearing, no? To the Commission of Honorable Cecil Co, ang Chairman's Committee on Education, giuna niya rekomenda na ang mong activities para makuha ang mga legal remarks o sa atong legal officers, ato ni Pansi Sulitan, ato ni Cas Libertario, o ang legal opinion sa atong DepEd. Murang imbitar, wala pa yung PTA, wala pa yung kapitan, kita ra mga NGO o ang DepEd to Ma'am Arlene Bia o Ma'am Emilia Pangasi at that time. So, ilang ipresentar ang statement, ilang question paper sa ordinance, original draft ni Principal Consor Honorable Sani Wominal, Consor Wominal, ilang position. So, nakita ito nga although mayon si Ma'am Arlene nga ang DepEd wala mag-upos, wala agad sila ka na mag-upos sa EDO, pero ilang position paper gave a strong objection to the first ordinance basically authored by Honorable Wominal. Kaya number one, oral jurisdiction daw ang LGU. To enact ordinance, ng penalize sa mga maestra. Kaya ordinance na may penalty in case of violations. Ikadua, ang admin function, ang bulletin sa availability sa mga teachers, it belongs exclusively to DepEd. So, doctrine of exclusivity. Dili pwede nga ang LGU mo mag-hearing, mag-determine kung na maestra kasala, kung na makulikta maestra, polisiya nga against sa DepEd rules, regulations, DepEd orders, na mangulita, no? Ma-penalize, hindi pwede LGU may hearing anak. Pero ma-penalize ang maestra. It's only the exclusive authority of DepEd. Kaya na ang DepEd na like, kung yung makinarya, mechanism, na ibalaod, rules and regulations, circulars, memorandum, ilan lang na tackle sa DepEd. Muna, claim sila nga, is the sole prerogative of DepEd. Muna, ilang question ang jurisdiction sa court na di may ilang kaso ang court wala jurisdiction. So, ang DepEd nga position, it goes into the heart of the ordinance. Kaya ang kasing igo, ang sinabi igo, mawala rin yan. Kaya the question jurisdiction, meaning, is beyond the province of the LGU to enact ordinances which will penalize teachers. Si Konsel Marcelian Tapayan sa Sangguniang Panglungsod. Ang maong proposed ordinance nga no collection policy moagi pa kini og debate sa mga sakop sa konseho.
Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sanakbayan.